sinabihan ko si Congressman Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo sumaban ng speaker. Hindi ba siya sumagot? Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na panalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulo? Bakit siya yung napili niyo na in-endorse niyo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makipag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan. Sa misa. Mas manawagan for manual vote counting because of problema po sa ASEAN and voting. And this was not for the political gain but for transparency po makikita daw yung irregularities every election. What's your stance on this? Do you agree with that sa manual? Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang date. Sinabihan ko yung PDP Laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally wala akong nationwide network. Sila yung may machinery saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random manual counting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP Laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin na credible yung elections and the results will reflect the will of the people. Okay, Bril Montalvo. Recently, VP, sabi ni Alyansa Campaign Manager and Navotas Representative Toby Chanco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget, kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Any statement? Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million angkat ang bayad sa pirma sa impeachment. So, baka iba pa yung sinabi niya, recent lang sa interview sa One News. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yun doon sa mga natanggap nung mga nagpirma. And totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pangkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. VP, sinabi din ni Toby Chanco na nabawasan daw yung boto ng kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment na inilabas ng Congress. Yan ang hindi ko masasabi without a study. Baka merong access sa study si Congressman Toby Chanco kaya niya nasabi ng ganyan. But hindi ko masabi yan kung yan ba ang rason kung bakit pangit ang resulta ng mga senators sa alyansa. Argel Relator. Ma'am, regarding sa result sa senatorial candidates, ma'am, ano tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial, ma'am? How positive are you na, or confident are you na ma-acquit kayo, ma'am, sa impeachment trial sa Senate? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung
magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. In full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment, and of course they would not want a trial. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ma'am, we have Kyodo News, a Japan media base. Ken Sasaki, go ahead. Japanese according to the previous surveys, Marcos camp could not secure the predicted around 8 seats. Why do you think that Marcos camp has lost these seats in the Senate? And also, did you talk with your father about the result of this election? Yes. We talked yesterday. We talked for a long time, about 41 minutes, about the results of the elections, both local and national. And I updated him about what are the ways forward with regard to the impeachment and with regard to what we are doing with his ICC case. So he is updated very recently, yesterday. And why do I think that the Alianza senators did not perform well? It's because of the president. The people find him wanting of his promises, and the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. So they should not blame anyone else, anything that has happened. It's just the president. Okay, next. Upon evaluation of the previous president of this election, is he satisfied or? Oh, well, when I updated him and started giving the updates on who is for him and who is likely not for President Duterte, I didn't have any reaction with the national results. But on the local results, he said tagam. In English, it's Deserve. Don't really deserve. He said tagam. Tagam sila. So, Ato na i-ano niya. yes, we'll just find the translation. Yes, translation. For local yan. Yes, for local. When I gave him updates for local. Ma'am, before we continue, ma'am. Oh, yes, I know. Naanandiritan na ako ang foundation. Balhin na siya tanan. Picture. The At question tubango po, natin si VP, Kuan. any updates on how the PRD will take a move from the Hague? Yes, the lawyers, his lawyers are working on how he will swear for his oath. They're working on it, and I don't think they have an answer right now. But I am sure they will give an update in the coming days, right before June 30, noon of June 30.
And also, follow up din sa yung supplemental affidavit na that your camp will be filing on the denying the criminal offenses, grave threats, and inciting to seditions. Yes. Yesterday there was a hearing in DOJ with regard to the NBI complaint on inciting to sedition and grave threats. And the lawyers manifested that they will submit a supplemental like some sort of a supplemental petition or motion in the NBI. I cannot talk about what that supplemental document will be, but I'm sure you will know about it once it is filed in the NBI. Ma'am Ruth? VP, yung assessment niyo po na lahat, almost lahat ng mga big, mga key provinces and cities, Manila, Cebu, and Cagayan, Zamboanga, Laguna, nakuha po lahat ng kandidato po natin, PDP. Hindi ko pa nakita yung disaggregated votes. Ang nakikita ko lang is yung total votes. No, we still have to study siguro kung saan nakakuha ng boto ang PDP laban, so that in the next elections, kung meron man silang senator candidates, ay maayos nila yung kanilang strategy. Dahil sa ngayon na election, ay tumulong lang naman ako sa kanila dahil nawala si dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga, noong meeting de avance ng PDP laban, tinawag lang ako ng tadhana. Wala naman akong partido. Initially, wala talaga akong plano na sumali din sa kampanya dahil na nga, makakaon ko kung tagam ato ang 2022 elections. No? So, it would be good for PDP to study para kung meron silang senators in the future, ay maayos nila yung campaign strategy. Mamaya, well, Ma'am Elsa. May buntag, VP, balik sa tung tagam na ay nag-comment na now you learned para ka na ilahan kuan. Ako question, sorry, I have to ask this, VP ha. With the overwhelming result sa election, all the Duterte back candidates are na nakadaog. There are now you are the strongest contender for 2028 presidential election. So there are also a clamor na ninawagan na dapat dudagan ka na daw for 2028. What is your take on that? As I said, no, tung 2019, di pangutan ako kung mudagan ko og senator, nagsulti ko dili. Tung 2022, di pangutan ako kung mudagan ko og president. Sayo ko nagsulti na January of 2021 musulti ko, and I did. Nisulti ko nga dili ko mudagan og president. Ang pagdagan ako of vice president were circumstances that happened after the deadline of the filing of candidacy naman ko siya. And sa 2028, gitagaan ko og deadline sa mga supporters na hantod December of 2026. By December of 2026, kung dili daw ko magdesisyon, they will look for other candidates for president in 2028. So, napakoy more than a year. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons, as I did at 2021 with regard to running for president. Karin Beltran. Hello po, VP. Good morning. As part of your wishes, VP, nga makadaog ang mga senatorial nga emoji endorso, are you satisfied with the result? Sa ako ang statement, no, it was not what we expected. We expected more candidates from PDP to win. Pero in my heart, they already won. I listened to their campaign speeches. Once lang ko nakapaminaw sa ilahang mga campaign speeches, kadto lang meeting de avance, and I was proud of them. No, they know what they wanted. They know what they wanted for the country, and they fought for it. So in my heart, they won, and hopefully
kung naaman sila, kung meron man silang nakita na hindi tama yung resulta ng elections nitong nakaraang May 12, ay maresolba siya sa loob ng COMELEC at kung saan man na pwede na legal na proseso. VP, how do you assess the results in the Davao region? Is it true that the Duterte's Davao is losing their grip sa Davao region? Hindi ko nakita ang results sa ibang areas sa Davao region. Nakita ko ang results dito sa Davao City. And 12 of, kasi si Senator Honasan was ranked number 12, no, sa Davao City, and endorsed siya by President Duterte. So yung buong 12 na yun ay galing sa slate, including guest candidates ng PDP. Pero sa local, yung mga governors, hindi ko nakita, ma'am, because hindi naman kami nag-participate sa ibang elections sa local. Wala kaming, wait, I have to check. Wala namang HNP candidate sa ibang lugar, diba? Dito lang sa loob. Oh, yes, yes. Walang HNP candidate sa labas ng Davao City. Meron lang kami HNP candidate dito sa loob ng Davao City. So, hindi kami nag-participate sa local elections sa region. bakit na? Because nag-focus kami dito sa Davao City. So, all our strength and resources and lahat na, cooperation and lahat na nilagay namin sa Davao City. We started planning for that election January of 2024. January 2024 pa lang, nandito pa si PRD. Wala pa yung dalawang candidates, si Omar at si Rigo. Wala pa sila because at that time, January 2024, wala sila sa listahan ng mga kandidato. Ang nandoon lang, January 2024, si PRD, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at ako. Kaming apat plus yung team na hindi ko na lang pangalanan kung sino sila, pero nagpapasalamat ako sa kanila, and we still continue to work with them. Yung team, we decided to focus on Davao City. Dumating lang naman na naging candidate si Omar Duterte kasi ayaw na makipag-usap ni Congressman Vincent Garcia. Sinasabihan namin siya na siya lang ang tumakbong congressman. At at the time, ayaw na niya makipag-usap sa akin. And until now, I reached out to him, ayaw pa rin niya makipag-usap sa akin. Hindi niya sinasagot yung messages namin. Kaya naging candidate si Omar. Pero at the time, January 2024, si Omar and si Rigo, wala pa sila sa listahan ng candidates. Ma'am, pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate presidency. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing niyo, at meron ba ang sariling candidate for speaker and Senate presidency, VP Sara? Wala. Wala akong candidate for speaker or for Senate president. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate president. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi ba siya sumagot? Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung napili niyo na in-endorse niyo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan sa misa. Another, follow-up ko lang doon sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family,
Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially, immediate family. Kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or incumbent. VP, Sige, brief, go ahead. VP, ngayon pumasa itong si Chel Joc, no, na Attorney Lyle Lima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaligtad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila de Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako mag-comment. Hindi ko pa sinabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hindi lang pang-comment dyan. And, well, understandable. Kay Laila de Lima and kay Chel Joc, no? They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment. Last na VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit siya nanalo. Update po ma'am sa birthday celebration sa The Hague, ma'am. Yung ano po yung magiging program doon, ma'am? At when are you going to fly to The Hague po? Okay. Or invited ba? Oh yes, invited kayo lahat. Brian, naka-record si Brian. Naka-record si VP, Brian. balikon ako tong kay Vincent Garcia. Kajot lang ha. Sorry. Okay. So ang updates is from that campaign, June ang next namin na mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila. Pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27. And then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27. And then May 31, merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home. Doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte Street. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC send him home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local governments doon kung saan yung rallies. Yes, ma'am. Balik ko na ako kay Vincent Garcia, VP. Kabalo man ang taga Davao na supporter gid ang mga Garcia sa mga Duterte. What went wrong and kanusa siya nag-start, and now that you are nakabalubingan, you've been reaching out for Vincent but dili na siya nagakuan sa inyong Yes, oo. Hindi pa tapos ang filing of candidacy na kasi di ba nga sabi ko sa inyo, January 2024 pa lang naghanda na kami sa election noong May 12. Ang hindi lang namin na-anticipate doon noong 2024 is yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yun. Although, every meeting namin nasa agenda yon except that he refused to talk about it. So,
tapos na yan lahat, before ng ending ng before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor ng Isabela Province, nakikialam ang mayor ng Santa Cruz, na hindi naman sila tiga Davao City. So sinabi namin, ang gusto ipaabot kay Congressman Vincent Garcia at that time ay kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman. Noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot. And then nakita na namin, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa 2nd District. Nilagay namin as candidate si Omar Duterte, yung barangay captain ng VP, last na lang, message for Sir Vincent Garcia, kung meron man po. Ano message? Gusto ko siya kausapin. Nag-reach out kami, hindi ko alam kung yesterday, the other day, and hanggang ngayon, hindi siya sumasagot sa messages. So, I guess, bigyan lang natin ng time si Congressman Vincent Garcia. May pag-usapan pa pala, VP. May mensahe ka pa sa kanya? Well, yes, because nagkasama din kasi kami sa trabaho. And then, he was very supportive of City Hall when I was mayor, of the Office of the Vice President when he was congressman. So, and meron pa naman siyang isang term, so hindi ko alam bakit, alam mo yun, bakit niya papayagan ba na merong mga hindi tiga Davao City na makialam sa Davao City. And alam naman nating lahat na si Javi Campos is a candidate of Martin Romualdez. So, yun yung yung friendship ba malalim? si Albano at sa Yung kanina, Santa Cruz daw din. Santa Cruz daw din. Last 2 question tayo, sir. Any advice po kay Omar at kay Rico po since papasok na ito? Yes, nag-meeting kami noong isang araw. Sinabi ko sa kanila na when I was mayor, yung programa namin sa City Hall revolves around the campaign of Life is Here, which we use as well as branding for our tourism program, Life is Here. And then sinabihan ko sila that you are there to make the lives of Davaoenos better. So sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay a livable city. At hindi mahirap yon kasi ang isang livable city meron ng meron na siyang parameters. How about Papasok lang natin yung Davao City. PRRD, ma'am? May mensahe ko ba sila? Yes. Nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa ating mga kababayan, at sinabi niya na ako ug ang akong mga anak ug ang akong mga apo magpabiling inyong sulugon. Kaya BP, ang akong pangutana, considering Duterte, no, ang nag-slide sa Davao City, ang gikabalak-an karon matud pa nila nga ang budget, no, dili matagang sa national, no, sa reaction ato. I think more than enough ang budget sa Davao City nato para magpadagan og mga proyekto og mga programa dinhi sa ato ang syudad. In fact, so when I was mayor, dili ko nagapangayo og projects sa congressman man or sa senator. Ang DPWH ginapasagdan nako sila kung unsa ang ilahang mga proyekto. And we were able to really uplift the lives of Davaoenos at the time. And napataas nato ang ranking sa syudad sa Davao. We were number 4 tayo. Number 4 tayo
nationwide in terms of competitiveness. Nabayaran natin lahat ng utang natin. We were number 8 as richest city in the country. At the end of my term, nagawa natin na maging insurgency-free. And lahat yon, wala tayong hiningi sa congressman man or sa senators. Meron lang tayong dalawa na ni-request sa national. Ito yung CSWDO office na nakikita ninyo sa Magallanes at yung National Museum. Dahil National Museum siya, hindi siya para sa Davao City lang. Mayor, saan daw si Mayor Baste, marami nagtatanong. Base na siya dito sa reception. Kasi na siya dito sa reception. So, I'm inviting everyone as well to the reception. Red Lantern Seafood Restaurant, dyan lang sa unahan. Mga tugit-git. Oh, yes. Actually, kung i-let go na ninyo ako, Ay, pwede na tayo. sige, bye. Salamat, bye. Ma'am, last question na ma'am. Ma'am, Yes. sa national media, ma'am, nagpapasalamat yung mga Pilipino sa patuloy na programa at serbisyo ng OVP po. Ano pong tugon natin sa kanilang pasasalamat, ma'am? Opo, humihingi kami ng pasensya dahil nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung burial and medical assistance, and tinanggal talaga nila. Tinanggal ng House of Representatives yung line item na yon, kaya hindi talaga namin siya malagyan ng budget. So humihingi kami ng pasensya doon, pero tuloy-tuloy pa rin yung aming DOC, Disaster Operations Center. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabagong campaign natin kung saan we advocate education sa mga kabataan, and we are targeting to plant 1 million trees. So nag-re-strategize kami sa Office of the Vice President. Sinabi ko sa kanila, since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos habulin na, bilisan natin na maabot natin yung targets natin para next year makagawa tayo ng iba pang project. So ganun yung strategy namin ngayon with truly no budget at all. So nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy pa rin yung suporta at pagtitiwala ng mga tao sa akin, sa aking mga kasamahan, sa opisina at sa buong tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Kung makikita nyo, meron kaming mga paglipat ng offices dahil lumiit din yung budget namin para sa arkila, sa rent. So meron kaming relaunching across the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin lumipat sa mga maliliit na offices na mababa yung renta. Thank you. Thank you.